Hello! Maligayang pagdating sa aming channel. Unang-una magpapasalamat kami sa masugid naming mga viewers at sa suporta. Sa mga bago pa lang sa aming channel, siguraduhin mag-like at subscribe para kayo ay ma-update sa mga bago naming mga videos. Simulan na natin! Sinimulan ni Andrew ang TikTok noong July 2021. Ang mga videos niya ay tungkol sa kanyang mga kaibigan, kasintahan at alagang aso. Noong April 2022, nagbago ang kanyang mga post na video at si Andrew Dawson ang magiging sentro ng isa sa pinakamalaking misteryo sa internet sa mga nakaraang taon. Naging misteryo si Andrew Dawson sa TikTok dahil nawala ang creator sa ilang sandali matapos mag-publish ng mga kakaibang video sa kanyang profile. Pero anong nangyari sa kanya? Sa buong panahon nito, maraming tao ang nawala sa social media. Mula sa malalaking social media star tulad nina Gabby Hanna at Jenna Marbles hanggang sa mas maliliit na creator, laging may dahilan ang mga tao na umalis sa mga social media platform. Sa kaso ni Andrew Dawson, isang sikat na TikToker na nakaipon ng mahigit 56,000 followers, ang pagkawala niya ay nagdulot ng ilang katanungan mula sa mga manunood. Nagsimula ang mga tanong noong May 2022 nang mag-post si Dawson ng video sa isang higante na nakatayo sa tuktok ng isang bundok sa Canada. What is it? It's a person, dude. No, seriously, pull over, pull over. No. It's a person standing there. No, it's not. Dude, if you've seen what I've seen right now, para sa isang bagay na maging ganoon kalaki mula sa malayong distansya, kahit na naka-zoom ito sa isang kamera ay tiyak na mas malaki kaysa sa iyong karaniwang tao. At ang kwento ay talagang nagiging interesado mula dito. Sa puntong ito ay nagsimulang subukan ni Andrew na bumalik sa bundok o lumapit sa lugar na iyon para kunan o hanapin ang anumang nilalang na naitala niya. Ito ay 3 araw pagkatapos maipost ang unang video. on our way, we're gonna go find somewhere closer, and I'm gonna set my camera on something so you guys aren't complaining how shaky it is in the truck. Because, yeah, internet has no chill. But that's the mountain we're going to. But we're just gonna try to get closer. Heto maya-maya pa sa mismong araw ding yon nang makalapit siya sa sinasabi niyang bundok, makikita mong wala na doon ang nilalang o anumang nasa tuktok ng bundok. Kaya hindi ito isang istruktura, ngunit meron talagang isang kakaibang bagay sa itaas doon. Use this as a tripod to try to keep it steady for you guys, and it's not even there anymore too. That's where it was yesterday. I spoke to some locals and it comes and goes apparently. I don't know. See, that's me trying to keep it super steady with something. There we go. Do you know how hard it is to keep it steady when zoomed in all the way? Tulad ng naririnig mo, sinabi niya na nakausap niya ang ilang mga lokal na residente malapit sa bundok na iyon. At sinabi nila na ang bagay na nakikita ni Dawson ay minsan nagpapakita at biglang nawawala. Kaya ito ay nagsisimulang makakuha kay Dawson at mga viewers niya ng attention, curiosity at pagtaka. Ito ba yung sinasabi nila na Nephilim? Ang Nephilim ay mga misteryosong nilalang o mga tao sa Hebrew Bible na inilalarawan bilang malaki at malakas. Ang salitang Hebreo na Nephilim
ay minsan isinasalin bilang higante at kung minsan ay nangangahulugang the fallen ones. Ang mga Nephilim ay binanggit sa Biblia bago ang ulat ng baha sa Genesis 6:4 na nagsasabi, ang mga Nephilim ay nasa lupa noong mga araw na iyon at gayon din pagkatapos nang ang mga anak ng Diyos ay sumiping sa mga anak na babae ng mga tao na nanganak sa kanila. Ito ang mga bayani noong unang panahon, mga mandirigma kung tawagin. Ang video na iyon ay nakakuha ng atensyon at mabilis na nag-viral. Naka-off na ngayon ang mga comment section sa lahat ng video ni Dawson, ngunit sa oras na iyon, maraming tao ang nagkomento dito. Ang ilan ay nagulat lamang sa kung ano ang ipinapakita ng video, habang ang iba ay nagtanong sa bisa nito at sinabing ito ay malamang na isang optical illusion. At mula rito ay napunta tayo sa bahagi ng kwento na sinasabing nakatagpo siya at sinusundan at inistalk ng CIA o ilang sangay ng gobyerno. I just got stopped by like some CIA agents. He told me to turn around, said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm going to go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Said some like environmental issue was going on. I don't know. He told me to go back and said I was trespassing. I don't get it. It was awkward, but I'm going back again tomorrow to see if he's not there. But if he is there, I will keep camera. I will film because the only angle I could get that I found today is the one I just posted earlier, and there wasn't even anything there. But I don't understand why the road's blocked off. I don't know. Noong April 13, nagpost na naman siya ng isang video sa sinasabi niyang bundok sa Canada na merong higante ng isang uri ng pagkuha na nangyayari. So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. What the Ngayon ay may dalawa pang CIA na sinasabi niyang CIA encounter. E-play ko dito ang mga videos at pagkatapos dito na nagsimula ang misteryo sa kwentong ito. Here again. Yeah, this is him. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Have a good night, man. So that was f***ed up. There he is. I'm driving past him again. Just turned around. I don't understand why it's closed off though. It's a public park or public road or whatever. I think that's the same vehicle from... Hey! Pagkatapos ng video na iyon ay hindi na siya nag-post ng isa pa sa loob ng isang buong buwan na siyempre ay tila kakaiba kung pinikin niya ang lahat ng ito. Sa palagay mo ba na ginagawa niya ito para sumikat pero hindi na siya nag-post pa ng video sa loob ng isang buwan? Pagkatapos ay ipinost niya ang video na ito na halos parang napipilitan siyang gawin ito. Tingnan ninyo, tumitingin siya sa gilid niya tulad ng pagtingin niya sa isang tao na parang tinitiyak niyang tama ang kanyang sasabihin kung ano ang gusto nilang sabihin niya. Hey guys, I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I couldn't get around to posting and updating you guys, so now I'm going to give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos
that I post, all the videos that I posted were scripted. They were just fake. They were just strictly for entertainment. I'm sorry to disappoint you guys. I just needed to give you a quick update. Muli, kakaiba ang pagtingin niya sa gilid nung pagkasabi niyang fake at scripted ang ginawa niyang video. Humihingi rin siya ng patawad sa mga viewers, like sorry ginawa ko ito, at habang sinasabi niya ang mga katagang ito ay tumitingin siya sa gilid na parabang may tao na nagdedikta sa kanya sa gusto nilang sabihin niya. Pagkaraan ng 10 araw, gayunpaman, nag-post si Dawson ng isa pang video sa kanyang account sa TikTok na may caption na "Natatakot ako at marami ang nangyari at hindi ako mapipilitang manahimik." Sa maikling video, si Dawson ay nagpakita ulit sa TikTok at kinunan ang sarili habang siya ay naglalakad sa isang lugar na medyo madilim. You might not see me post ever again. My videos weren't fake. Makalipas ang ilang araw, nag-post na naman siya ulit ng video na may caption na military. What is that? That was not there yesterday. May 18, 2022, nag-post si Dawson ng isa pang video na nagpapakita ng isang bagay sa isang snowy na bundok na tila ang parehong bundok na dati niyang inaangkin na nakakita ng isang higante. Sa video, inizoom niya ang kamera sa misteryosong itim na bagay at sinabing ano iyon? Wala yon kahapon. Ito ang huling post mula kay Dawson na nag-iwan sa mga tagahanga at mga nag-aalinlangan at nalilito tungkol sa katotohanan sa likod ng kanyang mga nakuhang video at kung ano ang nangyari sa kanya sa mga buwan na lumipas mula noong huli niyang video. Sa gitna ng dumaraming mga haka-haka tungkol sa kapakanan ni Dawson, gayunpaman, isang obituaryo ang na-publish online noong July 4, 2022. Na-publish sa opisyal na website ng Campbell River Mirror, ipinahayag ng tribute na ang kanyang buong pangalan ay Andrew Ryan Dawson at ipinanganak siya noong November 4, 1987 na kung saan nangangahulugan na siya ay 37 years old. Ang maikling artikulo ay nakalista din sa mga miyembro ng pamilya ni Dawson, ngunit hindi kasama ang mga detalye tungkol sa mga pangyayari sa kanyang pagkamatay. Hindi rin malinaw kung sino ang nagsumit ng article na ito, at ang kawalan ng transparency ay nangangahulugan na ang ilan ay naniniwala na ang obituaryo ay isang panloloko. Ang posibleng pagkamatay ni Dawson ay hindi kinumpirma o itinanggi, kabilang ang sinuman sa mga miyembro ng pamilya at mga mahal sa buhay na nakalista sa obituaryo. Ang kaso ay napakalaki sa US na ang kaso ay nagpasimula ng isang episode sa YouTube channel na The Why Files na tinatawag na What Really Happened to Andrew Dawson. Ang kanyang mga post ay naging kakaiba at si Andrew Dawson ay magiging sentro ng isa sa pinakamalaking misteryo sa internet sa mga taon. Maraming salamat sa panunood. Naway kayo ay na-entertain sa video na ito. Kung gusto nyo ang mga ganitong video, siguraduhing mag-like at subscribe sa channel namin para kayo ay ma-update sa mga bago naming videos. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Nakakakilabot true story.